Ano kaya kung yung pinakamalaking pagkakamali, yung pinakamalaking failure mo sa buhay, ay siya pala yung pinaka-importanting mong qualification? Parang ang labo, di ba? Kasi madalas, iniisip natin na ang success, diretso lang yan pataas. Pero ngayon, bubuksan natin ang isang kwento na, well, medyo magulo, hindi perpekto at puno ng pagkakamali. Pag-usapan natin ang kwento ni Moses. Naramdaman mo na ba to? Yung parang kahit anong effort mo, sa huli, bigo ka pa rin? Yung feeling na tinalikuran ka na yata ng lahat ng pagkakataon? At dahil sa mga pagkakamaling yan, siguro, kinumbinsi mo na rin ang sarili mo. Game over na. Wala na tong pag-asa. Sayang, lumipas na yung chance ko. Pero, paano kung mali ka pala? Paano kung hindi pa tapos ang kwento mo? At yung mga kabiguan na yan, paano kung hindi pala yan ang ending, kundi yan pala mismo ang simula? Okay, so pasukin natin yung unang bahagi, a hero's messy start. Alam mo, ang kwento kasi ni Moses, hindi nagsimula sa isang malaking himala. Nagsimula to sa isang malaking pagkakamali. Bago siya naging yung dakilang leader, naging isa muna siyang, well, isang bigo. Imaginein mo to ha, lumaki siya bilang royalty, prinsipe ng Egypt sa palasyo ng Pharaoh, pero ang totoo, isa siyang aliping Ebreo by birth. So, nabubuhay siya sa dalawang magkaibang mundo. At yung conflict sa loob-loob niya, grabe, palaki ng palaki. Tapos isang araw, ayun na, sumabog ang lahat. Nakita niya yung isang Egyptian, binubugbog yung isang kababayan niyang Hebreo. Sa tindi ng galit niya, hindi na siya nag-isip. Pinatay niya yung Egyptian tapos tinago niya yung bangkay. Ang kaso, nabisto siya. At sa isang iglap lang, boom, gumuho lahat. Yung prinsipe naging pugante. Tumatakas para sa buhay niya. Grabe yung pagbabago, di ba? From Egyptian prince, may posisyon, may security, may future, naging isang takas sa disyerto. Mag-isa, takot at feeling totally lost. Talagang 180-degree turn ng buhay niya. So dito na siya napunta sa next chapter ng buhay niya, ang 40-year detour. Pero ito yung tanong etong 40 taon na to, isa ba tong paghinto lang? O isa palang paghahanda? 40. 40 taon. 40 taon sa gitna ng kawalan sa katahimikan. Try mong damin yung bigat niyan. 4 na dekada na pakiramdam no na sayang lang lahat, na kinalimutan ka na ng mundo. Pero dito yung key sa gitna ng disyerto, yung kabiguan, tinatanggal niyan lahat ng pride mo. Hinuhubaran ka hanggang sa wala nang matira. Kasi, yung wilderness, hindi pala yan parusa. Isa pala yang training ground. At after ng 40 mahahabang taon, ayun, dumating ang tawag. Dito na tayo sa the call and the excuses. Picture this, isang nagliliyab na halaman na hindi nasusunog. At sa harap nito, isang taong, well, burned out na. Pagod na sa buhay. Dito talaga natin makikita kung gaano kalalim yung self-doubt niya. So nung tinawag siya ng Diyos, sunod-sunod yung mga palusot niya. Sino naman ako para gawin to? Teka, paano kung di sila maniwala sa akin? Hindi ako magaling magsalita Umabot pa sa puntong sinabi niya na, please, iba na lang, wag ako. So kita mo, hindi lang to simpleng hiya. Buong buo sa isip niya na, he is not the guy for the job, disqualified. Kaya alam mo, ang pinakamalaking kalaban ni Moses, hindi si Pharaoh, hindi yung buong army ng Egypt. Ang pinakamalaki niyang kalaban, yung sarili niyang pagdududa. Yung boses sa isip niya na nagsasabing, hindi mo kaya dahil sa nakaraan niya. At dito na tayo papunta sa pinaka-powerful na part, presence over perfection. Dito natin malalaman yung hidden truth na babago sa lahat. Kasi yung sagot ng Diyos sa lahat ng excuses at insecurities ni Moses, hindi yun yung inaasahan niya. Ang sagot ng Diyos, simple lang. I will be with you, kasama mo ako. Yun lang. Hindi niya sinabi, kaya mo yan, ang galing mo kaya. Hindi. Ang sinabi niya, samahan kita. Napaka-powerful nun. At yan na nga yung hidden truth. Yung mission pala, hindi to tungkol sa galing ni Moses. Never. It was always about the presence of God. Dito nag-shift lahat. Mula sa ano ang kaya kong gawin, naging ano ang kayang gawin ng Diyos na kasama ko. In short, God doesn't call the qualified, He qualifies the called.
Hindi niya hinahanap yung qualified na, kasi siya mismo ang nagko-qualify sa mga tinatawag niya. Okay, so ngayon sa huling part, ikonekta natin lahat to sa you. Your failure, your preparation. Kasi paano kung yung kwento mo parang salamin din ng kwento ni Moses? Paano kung yung mga failures mo paghahanda pala? Kasi may dalawang paraan para tingnan yan eh. Pwede mo tong tingnan bilang disqualification, yung nakaraan ko, yun na ako. Yung mga mali ko, katapusan na. Or pwede mo tong tingnan bilang training ground. Yung nakaraan ko, hinahanda ako. Yung mga mali ko, lesson yan. So alin sa dalawa ang pipiliin mong perspective? At heto pa ha, tandaan natin, kahit nung tinawag na siya, hindi biglang naging perfect si Moses, hindi. Nagkamali pa rin siya, nag-struggle pa rin siya. Which proves na ang journey na to hindi to tungkol sa pagiging perfect. Tungkol to sa progress. Ito pala yung proseso ng transformation, no? Nagsisimula sa failure. Tapos, dahil doon, natututo ka ng humility. Dahil sa humility, natututo kang dumepende sa iba, sa Diyos. Tapos, dahil doon, mas nagiging madali ang pagsunod. At ang resulta, growth. Yung failure pala, hindi yan harang sa daan. Yan pala mismo ang simula ng daan. Kaya eto ang tanong ko para sa'yo ngayon. Hayaan mo ba yung nakaraan mo na i-define ka? O gagamitin mo yan para i-prepare ka? So yung failure mo, yan ba ang tuldok sa dulo ng sentence mo? O isa lang yung comma na nagsasabing may kasunod pa? Pag-isipan mo yan. Dahil baka yung pinakamalaki mong kabiguan, yun pala ang simula ng pinaka-the best na chapter ng buhay mo.